pare o hindi ka worker sa church, meron pong calling. Naniniwala po ba kayo doon? Lahat tayo ay may calling. Hindi lamang yung sinasabing gustong maging pastor o gustong maging worker ng church o gustong maging elder, gustong maging worship leader. Lahat po tayo, nasa church ka man o hindi, all of us has a calling. At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. The challenge of God's higher calling. Di po ba, ito pong picture na ito, yung pong hot air balloon. Hot air balloon, it requires hot air. Of course, kaya nga po hot air balloon eh. So, hindi po siya lilipad kung wala pong air. Kung wala pong hot air. Kung wala pong pressure ng air na nahadon po at nabalot po doon sa loob noong tela na yun o plastic na yun. I don't know ano po yung material na yun. Yung po, siya po yung nagka-catch doon sa hot air that causes this balloon to rise up. So lahat po tayo may higher calling katulad po ng balloon na ito. Naniniwala po ba kayo doon? Sa inyo pong mga anak, God has a higher calling to you when you become a parent. God has a higher calling to you when you become a teenager. To become a responsible teenager. When you become an 18 years old or 21 years old, you have a higher calling to your society, to your government, to your country. And for God, so sa Diyos po, meron din pong higher calling tayo. We have a higher calling for God, from God. Siyempre po yan po yun. And then, ito po yung ating verse, Philippians 3:14, I press toward the goal for the prize of upward call of God in Christ Jesus. Tayo po doon. Doon po sa King James Version po, sa baba, yung kulay blue, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tayo po yung manalangin muli. Muli, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong salita. Ang iyong salita, Panginoon, ay buhay sa amin, Panginoon, sapagkat hindi lamang po kami nabubuhay sa pisikal na pagkain, kundi kami rin po ay nabubuhay sa bawat salita na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin. Amen. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Lahat po tayo ay may higher calling. Oh? Sa kalagayan po ninyo ngayon, kung ano po yung kalagayan nyo, there is a higher level. Sabi nga po ng isang artista, to the high level. Di ba? Gagano pa siya. To the high level. So meron po tayong higher calling. And now probably sa inyo mga kapatid, sa magulang ng ating ide-dedicate, nandito na po ba yung magulang? There is a higher calling in your life. And of course, doon po sa mga sponsor, the higher calling of God is hindi lamang ngayon, hindi lamang pipirma doon sa certificate of dedication, hindi lamang aaten ng lunch at kakain at uwi na. Hindi po ganon. For God, there is a higher calling in your life. That's why the parents had invited you or told you na ikaw ang magiging ninong at ninang. Because there is a higher calling in your life. Always remember that, mga kapatid. Kahit hindi po kayo ninong at ninang, kahit kayo po ay nandiyan lamang, lahat po tayo ay may higher calling sa Diyos. Kailangan daw po mag-respond tayo doon. Pressing upward. Press down, shaken together. Press upward. Tayo daw po ay magbanak. Pag sinabi natin, pag sinabing pressing is from the word pressure. Meaning, meron kang mag-exert ka ng energy, o mag-exert ka ng power, o mag-exert ka ng iyong personal initiative so that the goal na binibigay sa iyo ng isang tao at dito ng Diyos ay magampanan mo. To reach that goal, no? Ang goal mo ngayon, mga kapatid, ay maging ninong at ninang ng batang ito. But I believe in the future, God will give you a more higher calling in your life because He loves you. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoso may ever believe in Him should not perish, but have eternal life. This is one of the best higher calling of God to a person or to an individual. If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, it is not because you will change your religion, hindi po. It is accepting Christ, Jesus Christ, the only name given under heaven by which man could be saved. He is the way, the truth, and the life, and no one could come
to the Father. And no one could see the kingdom of God. And no one could be in the kingdom of God except by Him. Ito po yung higher calling sa isang tao ng Diyos. Ito po yung challenge. The higher calling. The challenge of a high calling of God, probably today to you, is that you have to accept Him as your Lord and Savior. Of course, hindi po yan mangyayari immediately, but you have to prove and you have to seek and you have to ask God and you have to investigate and you have to see if this is really true in His Word and His people. Di ba? So, how to respond to the higher calling of God? You have to respond to that higher calling. Sabi po doon, number one, press toward the invitation. Di ba? Pagka tayo ini-invite, there is a reason why. God is always inviting us to be in His presence. You are invited for and by His Son. You are invited to the table of banquet, and you are invited to His comfort zone. Ngayon po siguro iniwan po ninyo yung inyong mga bahay at siguro pupunta kayo dito at may mga bagay na dapat kayong gawin. Iniwan po muna ninyo because you responded to that invitation to be part of this wonderful day. But in God, sa Kanya, He is desiring for you to respond in His invitation because it is only by His name, by His Son, Jesus Christ, why we are here. Ang reason po bakit nandito tayo ay dahil sa Panginoong Jesus. Wala na pong ibang dahilan. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ay kumakanta, bakit tinataas natin ang ating kamay, bakit tayo nagpupuri sa Diyos. Sapagkat ang Panginoong Jesus ang dahilan. He is the reason of all season. Ito man po ay uminit, lumamig, umaraw, umulan, ang reason lamang po talaga ay ang Panginoong Jesus. Bakit po kami tumatayo dito? At bakit po kami po ay nag-preach ng Kanyang salita? Sapagkat ang dahilan ay mahal kami ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang dahilan ay mahal kayo ng Panginoong Jesus. He is the reason for everything. Kaya nga po, it is for and by His Son. You are invited to the table of banquet. Ang Panginoon po, sabi po doon, kung babasahin po ninyo sa Kanyang salita, He invited many spiritual leaders, government officials, and many very important people in the community. But these people did not respond to His invitation. Anong ginawa niya? Sabi niya doon sa kanyang doon sinabi ng master, sabi ng master, sige, tawagin ninyo those people who are nahandoon, nakatambay doon sa labas. Tawagin niyo sila. Sila yung papuntahin niyo rito sapagkat nakahanda na dito yung banquet. Nakahanda na rito yung pagkain. The food, the spiritual food of God. Kaya sabi niya, tawagin na lang ninyo yung mga tao na nahandoon sa liwasan. Yung mga tao na nakaupo doon sa labas. Sila ang tawagin ninyo. Sila yung papasukin ninyo. For pressing without God is nothing. Ano po ibig sabihin noon? Tayo minsan, we press toward that goal. We have plans and we have desires in our life. But most of the time, wala po ang Diyos doon, hindi natin kasama ang Diyos. If you press to that goal, the Bible said, if you press to your goal, God must be there. Doon sa scripture na yon, dalawang bagay po doon ang makikita natin. Una, God is telling us to go in a higher level. And secondly, we have to respond. If God will invite us or will challenge us or will tell us to go in a higher level of our life, but we did not respond or we did not answer, wala pong dahilan at wala pong nangyari, di ba? If God is inviting us and we did not responded, baliwala, di ba? And though we responded and we pressed to that goal, but God is not there, wala rin, di ba? Minsan napapahamak at minsan nawawalan tayo ng tagumpay. Kaya magkasama sila eh. Press to that goal, you have to respond to God, and God must be with you when you want to press to that goal. Diba? So, magkasama po sila. Dapat daw po lagi nating kasama ang Diyos. Dapat daw po ay lumabas tayo sa ating comfort zone. Ano po ba yung inyong comfort zone? Mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan,
Ano yung inyong comfort zone? Siguro, every Thursday, party siguro, no? May party. Hindi naman po masama yung party, but kasi yun ang ating comfort zone, di ba? Yun ang gusto nating puntahan because hindi dahil yan ay masama o makasalanan kasi sa atin bilang isang tao, yan yung ating comfort zone, kaya doon tayo nagpupunta. No? Pagka merong Tom Eats, nagpupunta tayo dahil gusto nating palipasin yung ating oras dahil na-homesick tayo. Hindi natin kasama ang ating mga anak, ang ating asawa, ang ating kapatid. Na-homesick tayo. Gusto natin ubusin yung ating oras, palipasin yung ating oras. Pupunta tayo doon, nagtotong each tayo kasi yun yung ating comfort zone. Minsan pupunta tayo, meron doon sa dike. Makipag-inuman tayo, di ba? Kasi nalulungkot tayo kasi yun nga yung ating comfort zone. Yun yung ating comfort zone. Ano pa ba? Pupunta tayo ng avenues. Kaya sabi ni Pastor Ray, ating kabukas, Panginoon, gusto ko po sa avenues kasi may sale. Kasi Panginoon, yun po yung aking comfort zone. Gusto ko po na pag may sale na handon ako, that's my comfort zone. I'm not saying mali po yan kapatid. Sinasabi ko kasi yun ang iyong comfort zone. But God's comfort zone, ini-invite ka niya sa kanyang comfort zone. No? Ito yung kanyang comfort zone. No? Yung mga ganitong gawain, yung mga ganitong gawi, ang comfort zone ng Diyos. Siguro nakikita ng Diyos sa comfort zone mo, walang total satisfaction. Siguro nauubos lang yung pera mo. Tinataya mo sa Tom Eats, sabi ng Panginoon, hindi yata maganda. Comfort zone niya, nagagastusan siya. Yung sweldo niya, nauubos. Nangungutang pa siya. Nagkakaroon pa siya ng utang doon sa na tumalo sa kanya. Sabi ng Panginoon, mas maganda siguro kung invite ko siya dito sa aking comfort zone. Parang mas maganda yung comfort zone ko sa kanya. Sapagkat sa comfort zone ng Diyos, there is praises. Merong pasasalamat, merong joy, inner joy na kahit hindi nakikita sa mukha mo yung ngiti, ay nahandoon yung ngiti at yung galak na hindi mo mahahanap doon sa comfort zone na pinupuntahan mo sapagkat yung comfort zone ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng total satisfaction sapagkat the comfort zone of God is heavenly. At ang comfort zone ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ang comfort zone ng Diyos ay bibigay sa iyo ng kapahingahan. Ang comfort zone ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kagalakan, kaayusan. Unang-una yung kaayusan. Most of the time, kaya yung buhay natin minsan ay talagang hindi na-organize kasi para bang disorganize yung comfort zone natin. So, but the desire of God for you is you have to respond and you have to press toward that invitation because God's comfort zone is complete. God's comfort zone is a blessing. God's comfort zone is a spiritual blessing that it is not only through this word, but it is beyond this word because the word of God said, His kingdom is the heaven and His footstool is the earth. So, sa Diyos, lupa at langit ay pagpapalang ibibigay sa iyo. Tanggapin mo lamang ang Panginoong Hesus kapatid. Lahat tayo ay matutulog physically. Sabi ng Biblia, all of us will fall asleep physically. But if you have Jesus Christ in your heart, if you will go to His comfort zone, if you will seek that comfort zone, if you will ask to your heart that comfort zone, and if you will put and you will leave that comfort zone of God in your life, wala kapatid, you are the most blessed person in this world. Sabihin mo, marami kang ari-arian, sabihin mo marami kang cellphone, sabihin mo marami kang damit na magaganda, but hindi yan ang dahilan kung bakit tayo narito sa mundo. Narito tayo para paglikuran natin ng ibang tao at para paglingkuran natin ng Diyos. Narito tayo, nabubuhay tayo para bigyan natin ng tunay na kahulugan yung sinasabi ng Diyos, I have come so that you may have life and have it to the full. Because Satan, because the enemy, our spiritual enemy, comes to kill, steal, and destroy. He kill our lives, he kill our relationship, he steal our joy,
is still our desire to have a life at yung magkaroon ng happiness and have it to the full. No, sabi nga, the United States is the land of the free and the brave. No? Sabi doon, you should have the American dream. Parang wala na yata ngayon ang American dream. Parang ngayon yata ay, parang sinasabi natin meron na tayong Chinese dream. Kasi nga China na yung parang mas economically boom na. Parang nawawala na yung American dream. But for you, God has a dream for you. God's dream for you. I have a dream. Sabi po ng isang taong Amerikanong negro, I have a dream. Ako rin po, may dream. I have a dream that someday, you will be in God's comfort zone. That is my dream. Yan po yung aking pangarap. Na kayo po, lahat po kayo, ay nahandun po sa kalinga ng Diyos. Na you God, because God is the comfort, and He is the God of comfort because He comfort us when we are in trouble. When we are in trouble, God will comfort us. Sabi nga po din kanina habang kinakanta po nila yung last na kanta doon sa worship song, sabi ko parang ang nagsulat nitong kantang ito ay nasa prison. Sabi niya kasi, I am arrested by your spirit. I am convicted. Parang nakagawa ng hindi maganda itong taong to I am arrested and I am convicted by your love. Di ba ganun tayo? Di ba? Dapat daw tayo magpa-arrest sa Diyos. Kailangan daw makonvict tayo sa kanyang pag-ibig. Siguro ikaw ay wala kang pakiramdam o hindi ka makukonvict sa pag-ibig ng Diyos. Binigay na nga niya ang kanyang buktong na anak at nagpapako siya sa krus. Ay, kapatid, imposible na hindi ka makukonvict doon. You must be convicted by His love. No? You must allow yourself to be arrested by His Spirit. No? You must be in His comfort zone. Now, for many are called, but few are chosen. Why? Why few are chosen? Because few had responded. Kukunti lang kasi yung napili kasi maraming tinawag ang Diyos. God is calling us to a higher purpose in life. But the problem is, we are not answering. And few are responding. I encourage you, respond and answer to God's invitation. Press towards that invitation. O, tanggalin mo kapatid yung hiya. Sabi sa Panginoon, there is boldness. Naunawaan ko yun. Siguro hindi ka sanay. Pero hayaan mo na ang Diyos ang magpakita sa iyo ng katotohanan. Na there is no such thing as a wall between a person to person. Kaaway lang yun, si Satan lang yun. There is no such thing as dividing wall between you and somebody. There is always love with God. There is always love with God to remove that wall. Always think about that. There is no such thing as kampi-kampi. Parang naging Amerikano na ako. Kampi-kampi. Because few had responded. Kasi hindi ka nag-respond to a higher call of God. Bakit hindi ka makagalaw spiritually? Bakit hindi ka mag-grow spiritually? Bakit hindi ka magkaroon ng maturity? Bakit parang ikaw ay sibuyas ng kamatis na ginisa? Dahil you are not responding to the higher call of God in your life. That's the truth. Yan ang katotohanan. You are not responding. You have to respond to that higher calling of God. You have to press up. You have to tell yourself, I will not allow myself to be always in this level. I want to be in the higher calling of God. And I want to respond to that call because I believe and I know and I'm certain that God is the only one who could save me. It is the only one who could make my life better. He is the only one who could make my life a significant one, a useful one, a purpose-driven one. Ba? Ito, number 2 po, press toward the direction. Diba? Minsan, we press toward our direction. We have our own direction. And the tendency is that we are using sometimes God. Ginagamit natin ng Diyos para sa ating sariling direksyon. Na there is a sugar coat that we are showing that it is by God, but actually it is our direction. We're only using God. We're only using the fellowship for our personal purpose. No? Ako nga, pagka nagugutom ako, may birthday.
My purpose is because I'm hungry, so birthday, ako po si Pastor Rico, pwede po ba? That's my purpose. Kasi I have something. My goal is to be fed. No? I will use, most of the time, I use my title to be in that. No? But sa Panginoon, hindi. Press toward the goal. The direction is going upward. Siyempre, iba pag downward yun. You need pressure, di ba? Iba yung downward, ano. Pag sinabing press down, iba big sabihin nun. Press upward. Di ba? Yung ang mga Amerikano, di ba pag nagpapalipad sila ng rocket, kailangan nila ng napakaraming gasolina at napakaraming kerosene. Hinahalo nila doon sa mga chemical at hinahaluan nila ng yelo para hindi matunaw yung rocket. No? They press up that rocket, di ba? Sa atin tayo ay lalapit lang sa Diyos. We don't need anything. Hindi mo kailangan banatin ang iyong buto. At hindi mo kailangan na mag-exert ng ganong kalakas na energy para lamang to press up in your life. It is only by seeking God and only by accepting God to be part of your life. Yun lang. It doesn't need a more powerful and more exciting and more explosive way of being in a high calling of God. Hindi mo na kailangan dito ang miracle. Hindi mo na kailangan dito yung meron pang plus of the explosion of the yung mga iba-ibang kulay. Sa Diyos, lumapit ka lamang. There is no such thing for God. By simple going to Him and accepting Him. And then it will start in your life. And then the inspiration is growing up in faith. Yan ang ini-inspired sa atin ng Diyos. You have to press toward the direction of God, to be growing up in faith. No? To have an instruction, God is instructing us to be with genuine love, to live as an individual with genuine love. Yan yung press toward that direction, yung direction na binibigay sa atin ng Diyos. We have to grow up in our faith, in our life, in our relationship with God, in our relationship with other people. The instruction is living out with genuine love. Di po ba? Nakalimutan ko yung illustration ko. Nakalimutan ko tawagan si Jasmine. Nakalimutan padala yung bola. Bagay, di naman makapagdala rito ng bathtub. Kaya gato na lang po. Yung bola na yan, pag yan ay pinress mo, di ba, pag nahandong ka sa beach, i-press mo downward. Ano nangyayari sa kanya? Di ba? Tumataas siya. Bakit? Bakit siya tumataas? Kasi may hangin sa loob ng bola. Di ba? At kasi yung hangin na yun, hindi para sa tubig. Yun ay para sa hangin. Kaya tumataas siya. Ganon din tayo na kahit hindi tayo nagre-respond, but there is something in our heart. There is something telling us to respond with that. Kahit na lagi nagkakaloko-loko yung buhay natin at hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. At patuloy pa rin tayo nagkakasala sa Diyos. Pero kahit ganon, meron pa rin sa ating puso na nagsasabi na tayo ay tumayo, di ba? Bakit ganon? Kasi merong hangin. Merong espiritu ng Diyos sa ating puso at sa ating pagkatao na nagsasabi na hindi tayo para doon, na hindi tayo para sa kasalanan at hindi para tayo sa ganung buhay. Tayo ay para sa Diyos. Tayo para sa mas mataas na antas ng buhay na ito. Bakit ka narito? Kasi nga, sabi ng Diyos, hindi ka para doon. Bakit sa puso mo nagsasabi, sa puso mo, there is something that is telling in your heart, a very quiet and small voice saying, hindi ka para dyan. Hindi ka para dyan. Para ka sa Diyos. Diba? Katulad ng bola, kahit ilubog mo siya, habang ilubog siya, talagang nagpupumigpas na, ano ba yung Tagalog nun? Nagpupumigtas na makatumaas ito. Nagpupumigtas. Nagpupumiglas na tumaas. Kasi nga yung hangin ay hindi para sa ilalim ng tubig. Ito ay para sa taas. Ito yung nagbibigay ng buhay. Ganon din ang buhay mo. Pag ikaw ay nasa sitwasyon ng pagkakasala, may nagsasabi sa puso mo kasi hindi ka para doon. You are designed for God because God has designed you. Ang Diyos ang nag-create sa tao. Kasi nga tayo ay para sa Diyos. Hindi tayo para lang doon sa ating comfort zones. Hindi lang tayo para doon.
tayo ay para sa comfort zone ng Diyos. No, there is something inside us that urges us to the summit. It's the upward call of God. Diba? There is something inside us. Kahit pa sinong napakasamang tao, kahit sino pa yung murderer, naniniwala ako talaga na siguro mamamatay tao yung nagsulat noong kinata natin. I was arrested by your spirit. I was convicted by your love. Mamamatay tao siguro yun. Kasi sabi niya, kahit ako ganito kasamang tao, sa puso ko sinasabi ko, you are still calling me to a higher summit, to a higher level, to the upward call, to the higher calling. Kasi siguro nasulat niya yun. Diba? Mag-agree na lang kayo sa akin para matapos na. O, isa na lang. Press toward the goal. Diba? So pressing, God must be with you in all your goals. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your goals, acknowledge Him and He will make your path straight. In all your goals in life, trust in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Lahat ng bagay ay sabihin mo sa Kanya. Lahat ng iyong plano ay mungkahin mo sa Kanya. Kaya hindi tayo nagkakaroon tagumpay sa buhay kasi hindi natin inumungkahi sa Diyos. Hindi natin hinihingi ng advice sa Diyos. Laging yung advice mo, tama tong advice ko, hindi tama yan, mas maganda sa akin. Para sa kumpanya namin, ganyan. Mas magaling, mas okay yung idea ko. O sige na, para matapos na, sige na. Para para matapos na yung, masolve na yung problema na yan, tama ka na, sige na. Pagka wala na siya, iba na yung gagawin ko, yung alam kong gagawin. Para matapos na. So, sa Panginoon hindi. You must trust God. No? In all your goals, acknowledge Him. Lahat ng goals mo sa buhay. It needs regular practice. No? Kailangan mo daw i-practice lagi yung goal mo sa Diyos. Kailangan kang manalangin, kailangan magbasa ng Biblia, kailangan kang makipag-fellowship, kailangan meron kang pagsunod sa iyong buhay. Kailangan meron kang buhay na nagsisikap na kahit naman hindi tayo by works, by grace tayo, pero pinakikita mo sa Diyos na gusto mong maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. No? Blessed are those who are pure in heart. No? Sabi doon, blessed are the peacemaker, na kahit tayo ay sanggano minsan, no? Kahit na tayo taga-bagong bari, taga-tondo, but blessed daw are the peacemakers. Sabi doon, it needs regular practice, it needs special preparation. So siyempre, you have to prepare because you never know, God will come back suddenly. You should have special preparation. You should have extra oil with you. When you have an oil lamp with you, at pag ito ay nag-aantay ka doon sa lalaki na ikakasal, pag dumating, hindi mo alam kung kailan darating yung lalaki ikakasal na yun. Ay, hindi si Empoy. Hindi pala si Empoy yun, ha? Hindi si Empoy. Nakatingin sa akin siya. Hindi siya yun. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus, pag bumalik ang Panginoong Hesus, the groom, no? At naubos at namatay yung ilawan, wala kang extra oil, at tapos bibili ka doon sa bakala, pagbalik mo, sarado na yung pinto. Sasabihin mo, buksan po ninyo kami, Panginoon. Naubusan po kami ng oil. Sasabihin ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. So you need special preparation. Always be ready. Special preparation means always be ready. And it needs daily evaluation. You have to always evaluate your life. Kailangan mo tingnan lagi ang iyong buhay. Ikaw lamang makipag-evaluate sa Diyos between you and God. Pwede kong evaluate ngayon ang iyong buhay. Siguro ito, mangungutang sa akin. Ito siguro. Pwede ko sabihin ka, di ba? I could say that. Pero sa Diyos, God will evaluate your life. Evaluate mo sarili mo kasama ang Diyos. Ikaw lang makipag-evaluate ito. Daily evaluation. Di ba? Ganyan yung mga, di ba, ang goal ay ma-shoot yung bola doon sa net, di ba? So even though there are resistance and there are troubles in your life and there are resistance from other people or from spiritual personalities, na pero kailangan mo, ang goal mo ay kailangan mong ma-shoot yun. You need daily practice talaga, enable for you to achieve and to enable for you to shoot that goal. There is a higher calling in your life, higher than you have now, and you have to press on with God. Naniniwala ka ba ngayon na may higher calling ka?
Amen ba? May higher calling ka ba, kapatid? Do you have higher calling from God? Kayo po, meron ba kayong higher calling? Kayo po, meron po kayong higher calling? Naniniwala po ako dyan. You have to believe that God has a higher calling in your life. Mga kapatid, salamat sa Diyos. The important thing is we must respond and we must answer to that higher calling. And when we are responding and we are pressing to that goal, God must be with us. Huwag mong kakalimutan yan. You have to respond with God with you. And God must be with you. Press toward the invitation, press toward the direction, and press toward the goal. Mga kapatid, palakpakan natin ang Diyos. Wala ngayon, kapatid, lagay mo sa iyong puso, sa iyong isip, na meron akong higher calling from God. I'm a special child of God. Kung hindi pa ninyo tinatanggap ang Panginoong Hesus, I encourage you to accept Him as your Lord and Savior. Gusto ba ninyo tanggapin siya? Gusto po ninyo tanggapin ang Panginoong Hesus as Lord and Savior? Amen. So, pwede po ba kayo tumayo? Ayun po kayo. Ito pong mga sponsor. At yung pong gustong tumanggap sa Panginoong Hesus at ililid ko po kayo sa prayer of acceptance. So, sabihin ninyo, pagkatapos ng prayer of acceptance, pag-pray ng pastor, sabihin po ninyo sa akin dito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula po ngayon, Panginoon, pangunahan mo po ang aking buhay. Tulungan mo po ako na maunawaan ang iyong pag-ibig, ang iyong regalo na kaligtasan. Panginoon, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Amen. Let's pray. Panginoon, kami pinagpapasalamat na kapatid mo po ang nilalaman ng aming puso at ng isipan. Ikaw po nakakaalam ng lahat ng laman ng aming mga motibo, Panginoon. And we pray right now in the name of Jesus that you bless all these people that you come before you today, and we just responded to your call. Salamat po, Panginoon. Let the Spirit overflow and let the Holy Spirit be in your lives. Guide them every day. Salamat po, Panginoon. Ikaw po, papapurihan in Jesus' name. Amen. Amen.